sinasabi na mayroong political, ganyan. Ano malinaw lang yung ere, sir? Sige, unang-una, no, kami ay aanyaya sa inyo na sumama sa 16, 17, and 18 bilang individual, no, na naniniwala na kailangang managot ang dapat managot sa korupsyon. No? Wala tayong dapat sinisino. With regards to the composition, kasi dalawa po yun, ang pinapangunahan po ng INC is the Luneta Rally. Ito pong nasa People's Power Monument is by the United People's Initiative, kung saan ang composition niya ay mga lahat, no, ng taong bayan, different organizations, and other religious groups. And kami naman ay sasama dito sa People's Power Monument bilang mga individual, no? At nananawagan na rin kami sa aming mga kapartido who believes in transparency, justice, accountability, na sumama. Kasi ito po yung kailangan natin, yung tunay na boses ng taong bayan. I believe, in fact, na yung mga magsasalita during the rally at the People's Power Monument ay mga ordinaryong mga mamamayan at mga sa different sectors manggagaling. So, in fact, baka kami hindi na magsasalita dyan kasi hindi naman kami talaga yung organizer dito, no? PDP is not the organizer, pero kung iimbitahan nila kami, of course, we will join them, no? I believe they are going to also hold a press conference also about that event, no, kasi yung UPI. It's 3 days, walang uwian po. Oo, so ihanda niyo na po yung sarili niyo, pagsasali kayo doon, magdala kayo ng baon, magdala ng kapote, magdala kayo ng tubig, banig, para nandoon tayo because we really need to express to the fullest yung galit natin. Ito, natatawa ako kasi sabi ni Yusef Claire Castro kahapon yata, I hope hindi totoo, pero sabi niya, kaya daw walang makita na problema sa flood control project sa Davao dahil hindi pa daw binabaha ang Davao, kaya dapat bahain ang Davao para daw makita. Yun nangyari. Siguro, kailangan yatang lumuhod muna ni Claire Castro at magdasal, kasi she is wishing something bad to happen to the people of Davao just because wala silang nakitang mali sa flood control projects sa Davao City. And we are hoping also, kasi tomorrow magre-resume yung Blue Ribbon Committee. Ito lang nakakatawa, no? Ako, I believe, military naman si Senator Lacson, paumanhin po sa inyo, Senator Lacson, pero nakita talaga natin na taktika lamang niya yung pagre-resign niya para walang mangyaring investigation during the 1-month break of the Senate and Congress na investigasyon tungkol sa So, maraming pwedeng gawin para nagkaroon ng during the break na walang investigation yung Blue Ribbon, nagkaroon ng sunog sa DPWH, di ba? And nakakalungkot lamang na marinig natin yung balita that yesterday, isang back chairman ng Sorsogon ay nagkakamatay, no? Sa DPWH. We are nakikiramay tayo sa pamilya, hindi iba-iba ang kakayanan ng bawat isa sa atin how to handle problems. Pero ako bilang babae, bilang isang nanay, nalulungkot para sa parents at sa family ng taong ito na why does it have to happen na meron pang magpakamatay before we even realize na dapat tayo taong bayan, ipakita na talaga natin ang galit natin sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. We'll take another question from identifiers sa ating mga matigiting na mga nasa harapan natin. Ako nga po pala si Pedro Gonzales Reyes, OFW Advocate Leader, at the same time reactor and blogger ng DBS, hindi lang po yun. Kami ko naman po, kasi tila mayroong konting kalituhan para sa ating kaisipan na ang panawagan ng iba ay
lamang sa investigasyon na hanggang tutusin hindi pa nga umaabot kay Martin Romualdez. Ang gusto lang nila hanggang doon lang. Kasi para po sa atin, ako po ay makikisa sa panaragan na ito at susuporta ng buong puso kahit kamatayan, basta ang ugat ang maaalis natin. Ang panawagan po natin dito ay putulin ang pinaka-ugat ng kaguluhan. Hindi lang ito usapin ng korupsyon. Usapin po ito ng kalagayan ng ating bansa. This is not a matter of politics, but a matter of nation and peoples. Ako po ay makikisa dito. Buong OFW po ay nalilito na. Kung ano po ba talaga ang panawagan ay pagpapaalis lamang sa hanggang kila Saldi ko at kay Romualdez. Pero ang Pangulo mukhang pinagtatakpan. Kasi po ang lahat ng kaguluhan na ito, kung hindi po pipirma, natuloy na ito. Kung hindi pipirma at hindi sasanghayan ang pinaka-Pangulo, kung magkakaroon ng mga ghost project. Dahil ang ugat po ang talagang dapat natin matutunan dito. Kung talagang gusto natin ang isang tunay na pagbabago, simulan natin na ang dapat mismo ang Pangulo ay step down. Yan po ang aking prinsipyo, step down. Dahil kapag ang Pangulo natanggal o nag-resign o nag-step down, sigurado yung mga nasasanga ay mawawala na rin. Ito po ay usapin ng bayan ng pamayan. Ang buong OFW sector po ay magkikisa sa panawagan na tapusin ang korupsyon at magkaroon ng isang tunay na leader na may malasakit, may empathy, may decision making at merong pagmamahal sa bansa at mamamayan. Maraming salamat po. Yun po ang tanong ko. Ang tanong ko yun na nga ano ba ang ating, saan ba tayo sasama? Doon sa, kasi ang panawagan po talaga, meron po hanggang kay Martin Romualdez na hindi pa nga umaabot doon Kasi hindi nila pinababalik sa Saldi ko. May panawagan gano'n, hanggang doon lang. Pero ako, para sa akin nga, ang panawagan dapat natin ay ang ugat mismo ay ang matanggal. O hindi man matanggal dahil hindi tayo nananawagan para patalsilin. Tayo ay nananawagan at nagkikiusap na kung maaari para maiwasan ang malaking kaguluhan, step down. Yung bill po ng nangunguna ay ibigay niya na po ang kapayapaan. Bumaba siya ng buong puso para maiwasan ang isang malalang kaguluhan. Yun po, hindi po natin pinapatalsi. Siya po mismo ay mag-step down, resign. Salamat po, Sir. Maraming salamat po. Nauunawaan po natin siyempre ang inyong bugso dahil po yan po ay nararamdaman ng milyon-milyon ng mga kababayan natin. So, pakinggan niyo po maigi ito, ha? Ito po ay isang uri ng People's Congress. Tama po ba? Tama. Dahil po ang mandato po ng ating mga hinalal ay galing po sa taong bayan. Ano po ba kami bilang representante at yung mga iba pang organizer, no? Kasi kami sa PDP side lang po kami. Ano po ba ang role ng organizer? Ang role po namin ay ang magbigay ng entablado upang marinig ang taong bayan. Ayaw po namin gumawa ng isang event, ng isang show na ang panawagan ay set in stone na sa amin ang galing. Because that is not true representation. Okay? True representation starts with consultation. Kaya, if you need a word para dyan sa November 16 to 18, it is a public consultation. Para po malaman natin, kasi po kayo, meron kayong opinion. Ang dami pa, ilang milyon pa ang may opinion. Pero sa kanya-kanyang Facebook, sa kanya-kanyang chat group, hindi nagkakaisa. Bakit po natin hindi alamin? Alamin natin, ano po ba talaga ang gusto ng mayorya ng taong bayan? Kung yan po ang panawagan nyo at nalaman natin na wala kayong ibang kasama, wala tayong magagawa. Pero kung yan ang panawagan nyo at nakita natin yung ilang milyon sa kalsada, ay yan din ang panawagan, eh di mabuti. At least nalaman natin. Malinaw na. Salamat. Other questions? Good morning po. From Provincial Bench Media in Sur. Nabasa ko na isa sa namusog kung sa Bisaya pa, si former Governor John Singson. May ugnayan ba kayo ni former Governor? Tapos may narinig din ako na
gagamitin daw yung mga barko niya. Kumbaga sa Bisaya pa, hakot system. Nayan ba kayo sa panawag ni former Governor Chavit Singson? Thank you. Yeah, maraming salamat sa tanong. Yung PDP laban, ito yung press con natin ngayon, ay wala po kaming direktang ugnayan ang PDP laban as a political party kay Manong Chavit. Pero ako bilang personal na kaibigan ni Manong Chavit, madalas din po kaming magkausap. Katunayan nga po, mga 3 weeks ago, ako'y naimbita niya sa isang dinner. Doon po ako naghapunan sa kanyang bahay sa may Corinthian. At marami kaming napag-usapan. Marami siyang mga nabanggit sa akin. Kasi tinanong ko, Manong, bakit kayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng Pangulo? Samantalang magkakasama tayo noong 2016, nung tumatakbo ng Vice President siya. Tapos 2022, sumuporta ulit tayong mga Ilocano. Ilocano rin po kasi ako. May sa maputpundo na karatin nyo dita ambyaknan. Kaya sabi ni Manong Chavit, pinunto niya sa akin yung mga kadahilanan. At naiintindihan ko yung posisyon ni Manong Chavit. Hindi ko alam kung ano yung partisipasyon ni Manong Chavit dito sa gaganaping mga pagtitipon mula sa 16, 17, 18. Kasi nung nagkausap kami 3 weeks ago, wala pa itong napipitong malawakan at mahabang pagtitipon. Pero sa naririnig ko, sige sabihin natin marites ito, ay magpapakain siya. Yun ang narinig ko. Pagbibigay siya ng tulong para pagkain at inumin ng mga tao na dadalo sa pagtitipon doon sa Luneta at saka dito sa People Power Monument. Kasi malapit lang yung bahay niya dyan sa lugar na yan. So sigurado ako knowing si Manong Chavit ay magbibigay siya ng mga ganyan, suporta. Pagkain, tubig, na madalas naman po niyang ginagawa yan kahit na sino po yung manghingi sa kanya kung may mga ganitong mapagtitipan. Yung tungkol sa kanyang pagpapagamit niya ng kanyang mga sasakyan, kung meron man siyang barko, hindi ko alam kung marami siyang barko o kung meron, o aeroplano o kaya kung ano man para sa hakot o kaya mga bus, hindi ko rin po alam yan. Wala po kaming ugnayan patungkol po dyan. So, ang alam ko rin, at hindi ito marites, ito ay impormasyon, ay marami po sa ating mga kababayan sa probinsya. Doon lamang po sa ating probinsya sa Pangasinan, marami po mga lumapit po sa akin na gusto po nilang dumalo sa pagtitipon sa Kamaynilaan sa November 16, 17, 18. At nag-aanap sila ng pwedeng makatulong para sa kanilang transportation expense. So marami po yan. So hindi lang sa Pangasinan yan. Kasi iba't ibang mga probinsya, lalong-lalo na dito sa Luzon. Marami rin po ako mga kaibigan sa Visayas at Mindanao na talagang sasadyain nila na pupunta rito sa November 16, 17, 18. Kung paano sila makakarating po rito ay hindi ko rin po alam yung detalye niyan. Pero sa aking social media account, sa aking messenger, sa Viber, sa mobile phone, ang dami ko nare-receive ng mga text at nanghihingi ng suporta ng tulong. Makarating lamang po sila dito sa Maynila. Dagdag lang ako, siguro dapat yung administrasyon hindi na masamain kung sakaling merong pagkain na pinadala si Chavit Singson, no? Kasi alam ko may 21, pati yung mga Katoliko at liberal na mga makakalinga ay nakakain ng kanyang bus na kanyang na palugaw, no? Ang lang natin dito sa gawain na ito, dapat tayo mismo ang pupunta. Kasi, kumbaga, sa kanya, bukal sa kanyang kalooban na pag nakita niya mayroong mga gathering na maraming tao ay nagpapadala siya. So, wala naman niyang kulay si Chavit Singson kapag mayroong mga gathering, meron siyang pinakadala talaga na palugaw, no? And, ito lang yung gusto din namin susugan, kasi sa katanungan na like you, galing ka sa Surigao, bakit yung mga gustong pumunta sa Metro Manila para
the seat of power is, tayo yung parang natatakot na ipakita kung ano yung tunay nating nararamdaman sa korupsyon na ito. Kaya ngayon po ang ating panawagan is for Metro Manila and Luzon to show your indignation against corruption. Dahil ito ay sobrang malawak. Ang dami ng mga namatay, ang daming nabaha, ang daming nalindol. Anong uri ba ng tulong ang nakita natin at kahandaan ng pamahalaan? So, it's not just about corruption, it's also about competence of governance.